pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Simula po nung napalapit po ako sa ating Panginoong Diyos, lahat po ng dinadaanan ko, lahat po positive. Sabi ko hindi ako iyak kasi na-encounter ko na po si Lord. Yung pakiramdam ko po ngayon na kung dati umiiyak po ako dahil napakalungkot po ng pakiramdam ko, pero ngayon po tears of joy na po. Nagpapasalamat po ako sa aming kapatid na si Kim dahil po kung hindi po dahil sa kanya, siya ginawa ng Panginoon, na ginawa po siyang instrumento para po mapalapit kami sa Panginoon. Kami pong magkakaibigan. Sa nakakakilala ko sa aming magkakaibigan, sa friends, sa Facebook ko po, kung napansin niyo po yung post ko po doon na Friendship Transformation. From manginginom, from nagmumurahan to life class graduate. Sabay-sabay po kami nag-graduate at nandito na po kaming lahat. Marami pa po kaming kaibigan na hindi man po nakasabay, pero alam po namin na ginagawan po nila ng paraan para makasama na rin po sila sa amin. Napakalaking tulong po sa akin yung life class po dahil ang dami ko pong natutunan talaga. Hindi po ako nagbabasa ng Bible, sa totoo lang. Pero, at saka yun po, ang dami ko pong rejection sa kanila na nag-invite po sa akin dito. Pero pinagpatuloy ko po dahil, kagaya po ng sinabi po ni Coach Jillian na, yung dad, sabi po niya na, nagpipray ka nga na nagpipray, pero wala namang napapala sa buhay mo. Magtaka ka na. At doon ko po na-realize na sabi ko, subukan ko nga kung mag-church dito. At ito na nga po. Ang ganda po ng pakiramdam ko. Alam niyo po yung pakiramdam na nasa loob kayo ng kwarto na napakainit. Tapos maliligo ka, tapos paglabas mo ng banyo, parang napaka-presko po ng pakiramdam. Ganun na po yung nararamdaman ko. At simula po nung na-encounter ko po si Lord, sabi ko, ang sama-sama ko. Kasi po, simula po dati, sa 33 taon ko dito sa mundo, puro po pasakit, puro po pagkimkim ng sama ng loob ko, lalong-lalo na po sa mga magulang ko. Sabi ko, mali pala yun, mali. Sobrang mali. At thank you Lord at inaccept mo ako ulit. Pinasok mo sa akin ang inyong Espiritu Santo para po maintindihan ko po lahat. At totoo po yung sinasabi po nila na after mo ma-encounter si Lord, gagawa ng paraan si Lord para, gagawa ng paraan yung kaaway para mahila ka muli. Kasi na-experience ko po yan, nasabi sa akin ng kaaway, diyan ka nag-church, huwag ka dyan mag-church. Kasi once na nakapasok ka dyan, hindi ka na makakalabas. Ibe-brainwash ka nila dyan. Sabi sa akin. Nag-pray ako at sinabi ko, oo, deserve kong ma-brainwash through the words of God. Kasi napakasama ng pinupulong mo sa akin sa loob ng 33 taon ko dito sa mundo. Kaya tayo po mga kapatid, kapag po may nanghihila po sa atin na lumayo ka dyan, tandaan lang po natin yung Psalm 31 verse 24. Magpakatatag ka at magpalakas ng loob kayong kay Yahweh ay nagtitiwala ng lubos. Kasi nilinaw po ng tubig na ininom natin ang pagtitiwala ko sa ating Panginoong Jesucristo. At alam ko po na hanggang ngayon po, meron pa rin sumusubok sa atin, i-provoke tayo para ibalik yung dati nating pag-uugali. Kaya lagi po nating sasabihin sa nagbubulong na yan, Mateo 4 verse 7. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yun lang po. Pagkabit na po.